problema ba dito? Sir, nagtatanong lang ako kay Dolores. Ito ba yun? Tapos na tayo mag-usap, Chito. Naharas ka ba ng chito na yun? Dati na yung ganun eh. Kung kami pa. Parang di siya yung tipo mong lalaki. Bata pa kasi ako nun eh. Buti na lang nagising ka at hiniwalay mo yung lokong yun. Pare, pabayaan mo na si Dolores. Wala naman akong planong guluhin siya eh. Ano tong pinaplano mo? Palagita kami ulit, makapag-usap kami, magkaroon kami ng proper closure. Kapag nagkataon, magulo to. Anong malaking gulo? Mang Victor? Kilala mo ko? Ako nga po yung nakapulit ng pitaka niyo eh. Ganda mo ba yung wallet ko? Nasa iba? Tinago po ng nanay ko. Nasaan ba yung nanay mo? Kasama mo? Di po eh. Sino ba kasama mo? Yung mga pinsan ko po, tsaka yung kaibigan ko po. Pwede ba natin silang puntahan? Halika na po, Mang Victor! Sandali! Dahan-dahan! 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 Ang liit-liit kasi nun. Kaya kahit saan pwede magtago eh. Di tulad mo. Diyan pa lang, kita na. Tigilan nyo na nga yan. Nawawala si Elisa. Tulungan nyo nga akong hanapin siya. Yaan mo na yun, ate. Mapapagod din yung sa katatago. Halika na dito. Umupo na lang tayo. Malalagot tayo kay Chang Dolores. Eh, nakita. Kung kanina pumunta siya dun eh. Nakita mo dun? Tara, puntahan natin siya. Tom, tumayo ka na nga dyan. Dito po kami nagtaguan. Nasaan yung mga kasama mo? Kuya, sandali. May nakita ka ba naglalaro dito kanina mga bata? Ang dami pong mga bata rito eh. Yung isa po mataba, tapos po yung babae po mahabubugak, tapos yung isa po kasing liit ko. Wala eh. Ganun ba? Sige kuya, maraming salamat ha. Sige. Wala daw siya nakita dito eh. Pero, dito po kami nagtaguan. Kinuha po yung base namin eh. Asan na kaya si Ate Josie? Iwan na kaya nila ako? Huwag ka na malungkot. Hindi naman kita iiwan eh. Basta, hihintayin natin sila dito hanggang di sila bumabalik. Ha? Huwag ka na umiyak ha. Halika, upo muna tayo doon ha. Oo, halika. Dito muna tayo. Yan. Tayo dyan ha. Diba sabi mo, dyan sila naglalaro. Sigurado babalik din sila dito. Ha? Huwag ka na umiyak. Ha? Sige ka, papangit ka. Huwag ka na malungkot ha. Dito lang ako. Okay? Lisa! Lisa! Ate, kanina pa tayo paikot-ikot dito eh. Mupo na lang tayo. Hindi tayo pwedeng umupo hanggat di natin siya nakikita. Apat tayong pumunta dito, apat din tayong aalis. Manang. Ate, hindi kayo umuwi na siya sa atin? Bakit naman yung uuwi nang di tayo kasama? Asan ka na ba, Elisa? Salamat. Itong bayad oh. Salamat to ha. Oh, habang hinihintay natin sila, kumain muna tayo. Baka nagugutom ka na eh. Oh, yan. Alam mo, kanina pa tayo magkasama pero hindi ko pa natatanong ang pangalan mo eh. Elisa po. Elisa? Hindi mo na ba ubusin yan? Hindi po. Ititira ko po ito kay Kuya Tomtong. Palagi po kasi yung gutom eh. Wag na. Bibili na natin sila ng bago pag nakita natin sila. Bait-bait mo naman. Close ka ba sa mga pinsan mo? Opo. Para ko na rin po sila mga kapatid. Sabi daw po nila, kung ano po ang meron ako, dapat ko na po i-share. Yun po ang sabi ng nanay ko. Bakit? Nasaan ba ang tatay mo? Iniwan na po kami nung nasa tiyan pa po ako ng nanay ko.
Kaya pala tayo, no? Ako rin eh. Uminom ko muna. Lumaki lang din ako sa nanay ko. Iniwan ako noon nung high school pa lang ako eh. Buti pa po kayo. Nakita niya pa po ang tatay niyo. Ako kaya, kailan ko po kaya makikilala ang tatay ko? Pagkakataon ay kay ila sa nais makahanap ng buwan sa puso ng taong pinapangarap. Sana nasa loob na si Elisa. Mga ate, sandali lang ha, titignan ko siya. Elisa? Elisa? Nandito ang tatay. Oh, Tom. Mang Cardo, nandiyan po ba si Elisa? Wala, hindi niyo ba kasama yung pinsan niyo? Naku, baka naiwanan siya sa plaza. Ano naiwan? Kasi po, tay, ano po eh. Josie, asan yung pinsan mo? Isa, tignan mo, mukhang makulimlim oh. Mukhang uulan eh. Pasensya na po, Mang Victor. Huwag na po natin hintayin yung mga pinsan ko. Gusto mo ba, ako na lang maghahatid sa'yo? Para makuha ko na rin number ng nanay mo. Ako nang bahala kung mausap sa kanya para makuha ko yung wallet ko. Sige po, salamat po. Magpakilala ko na rin po kayo kay Chong. O sige, teka na. Ka. Ay, Ayun. ay, Chito! Asan si Elisa? Asan si Elisa? Ha? Ano pinagsasabi mo? Anong pinagsasabi ko? Kasama ng mga anak ko sa park sa Elisa. Ano yung bigla na lang mawawala? Mawawala na lang nang walang kumukuha? Ha? Aba, malay ko. Wala akong ginagawa sa pamangkin mo. Wala kang ginagawa? Ikaw lang ang may interest kay Elisa eh. Asa yung pamangkin ko? Ano kailangan mo sa kanya? ay. Hoy, Cardo. Imposible ang sinasabi mo, ha? Buong araw kong kasama to si Chito. Hoy, ikaw, bago ka sumugod dito, siguraduhin mo na may ebidensya ka. Ha? Matagal na ako nagpipigil sa'yo. Malapit ka ng tamaan sa akin. Teka na nagtitimpi. Ah! Ay, Tagal tara na po nagtitimpi, tayo. ah. Halika na po tayo. Nga tayo ng tulong kay Mang Roman. Siguraduhin mo, ha? No! Ay, Mimi! Ay! Sige po, mamaya ako na lang po kukunin yung laban. No, Dolores. Come inside. Tika. Pakilala kita sa aking apo. Millicent, this is our new help, Yaya Dolores. Hello po, Yaya Dolores. Hi. Uy, puti nandito ka. Bantayan mo sandali. Kanina pa ako gusto pumunta ng banyo. Ilang taon ka na? 7 years old. Ah, talaga? Alam mo, halos kasing edad mo pala yung anak ko si Elisa. Can I play with her? Wala kasi akong kalaro. Sabi ni Daddy, bawal daw akong lumabas ng bahay kasi may asthma ako. Pinapayagan po ba siya ng daddy niya na maglaro? Ah, wala na kasing tatay si Elisa. Ha? Hindi na kayo family. Sabi kasi sa school, a family is made of a father, a mother, and their children. Ano pinag-uusapan niyo? Is daldal? Ano yan? Lola, bakit po wala na pong daddy ang anak ni Yaya Dolores? Millicent, hindi lahat ng pamilya may mommy at may daddy. But it doesn't mean na hindi sila family. What's important is that they love and respect one another. That's what makes a family. Papa. Okay? Elisa, teka. Bakit ang lamig mo? Giniginaw ka ba? Opo,
Ngayon lang po kasi ako nakasakay ng kotse. Alamig po pala. Tsaka ang luwag. May sarili po akong upuan kasi po sa trolley siksikan. Dito ka ba nakatira? Opo, doon po. Sa dulo pa po. O, anong ginagawa mo dito? Sabi sa akin ni Bella, dito daw kita matatagpuan eh. Kaya pinuntahan kita. Para sa'yo. Mang Victor, bakit po? Wala. May naalala lang kasi akong tao na dati kong inahatid dito. Talaga po? Sino po? Mang Victor, sino po yung kakilala niya dito? Huwag mo nang isipin yun. Matagal na panahon na yun eh. Tara na po. Mang Victor, may problema po ba? Hoy, Elisa! Diyan ka lang pala. Kanina ka pa hinahanap ng mga pinsan at tiyong mo eh. Nasaan po sila? Narinig ko, pumunta sila kala Roman para ipahanap ka. Mang Victor, wala daw po dito yung mga tiyuan ko at pinsan ko. Nasa presinto daw po. Doon po yun, oh. Ako, Elisa. Mukhang hindi na kita masasamahan doon eh. Kailangan na ako sa amin. Makakauwi ka ba sa bahay niyo mula dito? Paano po yung pitaka nyo? Ganito na lang. Ito, ibibigay ko sa yung calling card ko. Text mo ako para pag nakausap mo na yung nanay mo para makuha ko yung wallet ko, ha? Mag-iingat ka, ha? Apa, Bye-bye. bye-bye. Mang Victor, salamat po uli, ha? Bye-bye! Naglalaro lang po kami ng taguan, tapos hindi na po namin siya mahanap. Sir, tulungan mo naman kami para mahanap yung pamangkin ko. Sige, sige. Kausapin ko lang si Chief. Wait lang. Tio Cardo! Oh, ayun naman pala si Elisa! Elisa, saan ka ba galing? Ha? Diyos ko, ang bata ka. Saan ka galing? Anong ginawa mo? Titik na nga mapahaw si tatay nang dahil sa'yo eh. Panalo ka, Elisa. Hindi ka namin nahanap. Saan ka ba't nagtago? Hindi ako nagtago. Kaya ako nawala kasi nakita ko si Mang Victor. Alam mo, bro, may nakita ko isang bata. Sobrang bibo niya. Ang dal-dal-dal niya. Wala siyang tigil. Alam mo, nakwento na niya buong buhay niya sa akin eh. Kaya lang, di ka naman mahilig sa mga bata. Parang tuwang-tuwa ka sa kanya. Hindi ko maintindihan eh. Siguro, basta hanggang ng pakiramdam ko sa kanya. Basta parang napalagay na agad yung kalooban ko sa kanya na hindi ko maintindihan. Basta, hindi ko ma-explain. Well, maybe it's a sign na dapat magpamilya ka na. Ganun daw kasi yung mga gusto na maging daddy. Natutuwa na sa mga bata. At kumusta na nga pala yung pitaka mo? Nakuha mo ba? Eh, sabi sa akin ng bata, bibigyan na lang doon sa akin yung number ng nanay niya para ako kumuha. Labo mo naman, pare. Hinatid mo na nga, hindi mo pa nilubos-lubos. Alam mo kasi bro, bigla kasi ako natigilan eh. Yung pinagatitan ko kasi doon sa bata, doon din kasi nakatira dati si Dolores. Oh, ano, natakot ka na makita siya? Yun ba yun? Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko kung makita kami. Kaya nga kumuha ako ng investigador eh, para imbestigahan muna kung ano yung kalagayan ni Dolores at ang anak niya. Baka sabihin mo, anak ninyo. Naghanap ko ng matataguan, tapos nakita ko si Mang Victor. Talaga? Anong sabi niya sa'yo? Teka, sino ba yung Mang Victor na yan? Siya po yung may-ari ng pitaka na napulot namin. Hala! Paano yung alkansya? Hindi pa natin napupuno yun ah. Huwag na doon natin problemahin yon. Ang gusto nilang daw niya, makauwi ang mga ID niya. Natin niyo pa nga ako eh, kasi gusto niya daw po kayo makausap, Tio Cardo. Eh, nasan ba siya? Umuwi na po siya eh. Niwalan daw niya po to. Tio Cardo, pwede po ba natin kausapin si Inay? Para masabi ko po kayo na nakukunin na ni Mang Victor yung pitaka niya?
O sige, pero teka, magpapaload muna ako para makausap ko na to. Eh, papasalamat din ako kasi binalik ka na, makulit ka eh. O next time, Cardo, mag-iingat na tayo ha. Doblehin na natin. At kayo mga bata, huwag na kayo maglalaro kung san-san lang. Alam nyo ba, may mga sindikatong nangingidap ng mga bata ngayon. Swerte tayo, mabait yung nakakita kay Elisa. Opo, mabait po talaga si Mang Victor. Sana nga po makilala niyo po siya eh. Dolores, pasensya ka na sa apo ko, ha? Masyadong usisera. Ayos lang po yun. Sanay na rin po kasi ako sa anak ko. Ganyan din po kakulit. Nako, tanong po ng tanong. Hanggat hindi nakukuha yung tamang sagot, hindi titigil. Talaga? Halika, Dolores, sandali. Kaki mo muna yan, halika. May tatanong lang ako, ha? Alam ko medyo personal to, pero umaandar yung pagka-investigador ko eh. Ano ba ang nangyari sa tatay ng anak mo? Inisip niyo po kasi noon na may iba po akong lalaki. Kaya hindi niya po kinilala yung anak ko. Sinubukan ko naman pong magpaliwanag sa kanya pero sarado po talaga yung tenga niya. Hindi na rin po nakatulong dahil ayaw po sa akin ng nanay niya. Nasaan na siya ngayon? Nasa Amerika daw po. Eh, may kaya pala yung karelasyon mo? Hindi dapat habulin mo yung lalaking yun. May responsibilidad siya sa anak mo. Obligasyon niya magbigay ng sustento. Wag na lang po kasi hindi ko naman po habol ng pera. Saka hindi niya naman po kasi kinilala si Elisa. Iha, may DNA testing na ngayon. Madaling mapatunayan kung sino ang tunay na ama ng isang bata. Look, my son is a family lawyer. Tutulungan ka niya. Pro bono. Hindi mo na kailangan magbayad. Okay? Wag na lang po. Salamat na lang po. Ang tagal ko na rin po kasing walang komunikasyon sa kanya. Saka mas mabuti na rin po yung ganito. Ayoko na rin pong makita ni makausap po yung lalaking tumurog sa puso ko. Baba mo na yan. O, Tongits! O! Balato ko, ha? Balato ko! Ay, kailangan bigyan mo akong balato. Tinulungan kita, ha? Oy, Chito, ano? Sali ka? Sige, sige. Oli ka. Perde Santo? Yung itsura mo, ang problema mo. Alam mo, pagsabihan mo yan si Cardo, kung ano-ano mga binibintang niya sa akin. Pati pagkawala ni Lisa sa akin sinisisi. Eh, wala ka ba talagang kinalaman? Wala nga. Kung ako man ang may pakana nun, hindi niyo malalaman. Para namang hindi mo alam kung paano ako trumabaho. Eh, di pa bayaan mo na lang. Sakit talaga sa ulo yung batang yan. Pareho sila ng nanay niya. Hindi ko nga maintindihan niyang si Dolores eh. Maganda naman. Bakit walang boyfriend yun? No? Kahit may anak yan, madaming papatol doon. Eh, wala namang kaso sa akin yung bata eh. Okay nga eh, one instant family kami kaagad. Ano sa tingin mo, Flora? May pag-asa pa kaya ako kay Dolores? Imposibleng patulan ka nun, no? Bakit naman? Huwag mo sabihin na meron pa rin siya nararamdaman kay JR. Eh, mas manluloko yung kesa sa akin. Maglaro na nga lang tayo. Gaga ka. Bakit hindi mo tinanggap yung offer ni Madam? Alam mo, matagal na ako nakapag-desisyon tungkol kay JR. Kung ayaw niya yung anak ko, hindi ko pagsisiksikan si Elisa sa kanya. Pero sayang yung datong. Biruin mo, sa 7 taon na walang binigay si JR. Diyos ko, baka milyon na yung pabigay sa'yo ng korte. Hindi ka na kailangan magtrabaho. Hindi na kayo magkakahiwalay ni Elisa. Mabibigyan mo siya ng magandang kinabukasan. Ayaw mo ba nun? O, sabihin natin, tinanggap ko yung alok ni Ma'am. Eh, saan lupalo po naman hahanapin si JR? Eh, ang laki-laki ng Amerika. Eh, Mars, kung puntahan mo kaya yung lola? Si Doña Claudia, ako, mas masahol pa yun kesa kay JR. Alam ko yung takbo ng utak nun.
Hindi niya matatanggap si Elisa, lalo na katugo ko. Apo pa rin niya yun. Malay mo naman. Nakita ko kasi kung paano niya pahirapan si JR noon nung magkasama pa kami. Anak niya na nga yun, natiis niya. Eh, paano pa kaya si Elisa? Ayoko talaga makutsa niya, saka yung nalait-lait niya yung anak ko. Kaya titiisin mo na lang yung ganitong buhay. Mahirap na magkalayo pa kayo. Mas malayong, mas maginhawa ang buhay ko ngayon kesa nung nasa poder ako ni JR. Kaya dapat hindi na talaga magkita si Elisa saka si JR. Mainit ka sa mga mata ng mga manloloko. Kaya kung hindi ka mag-iingat, hindi malayong mangyari ulit yung nangyari noon. Ma, iba yun. Ayokong masaktan si Elisa. Ayokong umasa siya na mamahalin siya ni JR at pagkatapos para siyang basurang ipagtatabuyan. Nasaan na po yung pitaka? Kailangan na po kasi mabalik yung kay Mang Victor eh. Victor? Elisa, nasabi ba ng nanay mo sa'yo na milyonaryo yung tatay mo? Si JR, ang may-ari ng pitaka.